magandang gabi. Ngayon ay panahon na para magpahinga. Ipikit mo ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. At hayaang dalhin ka ng kwento sa isang mahabang paglalakbay. Ang huling paglalakbay ni Andres. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira si Andres, isang lalaki na matagal nang nananabik sa paglalakbay. Hindi siya mayaman, ni hindi rin siya tanyag, ngunit sa bawat dapit-hapon na naglalakad siya sa gilid ng ilog, palagi niyang iniisip na may mas malawak pang mundo sa likod ng mga bundok na matagal nang nakapaligid sa kanilang bayan. Isang gabi, habang nakatanaw sa mga bituin, nagpasya si Andres, bukas, aalis ako. Kahit saan dalhin ng aking mga paa, susundan ko. Ang unang hakbang. Kinaumagahan, dala lamang ang isang sako na may kaunting pagkain at tubig, nagsimula na siyang maglakad papalayo sa baryo. Ang mga tao'y nagtataka, ngunit alam nilang si Andres ay laging may pangarap na hindi nila ganap na nauunawaan. Habang lumalayo siya, naririnig niya ang huni ng mga ibon, ang banayad na agos ng ilog, at ang marahang hampas ng hangin sa mga dahon ng puno. Sa bawat hakbang, tila unti-unti siyang napapalapit hindi lamang sa bagong lugar, kundi sa bagong bahagi ng kanyang sarili. Ang gubat ng mga anino. Pagdating niya sa masukal na gubat, napansin niyang kakaiba ang paligid. Ang mga punong kahoy ay tila mas matataas kaysa sa karaniwang nakikita niya, at ang liwanag ng araw ay halos hindi makalusot sa kapal ng mga dahon. Gayunman, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, may kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sa loob ng gubat, nakatagpo siya ng isang matandang ermitanyo na nakaupo sa tabi ng isang maliit na apoy. Maputi ang buhok nito, at malalim ang mga mata na para bang kayang basahin ang laman ng kanyang puso. Sabi ng matanda, kung saan ka man patungo, hindi ang daan ang tunay na mahalaga, kundi ang katahimikan na dala mo habang naglalakbay. Hindi agad naintindihan ni Andres ang mga salita, ngunit nagpasalamat siya at nagpatuloy. Ang lawa ng mga gunita. Makalipas ang ilang araw, narating niya ang isang lawa na napakakinis ng ibabaw. Sa tuwing dumudungaw siya rito, hindi lamang ang kanyang anyo ang nasasalamin, kundi pati ang kanyang mga alaala, ang kanyang kabataan, ang kanyang pamilya, at ang mga taong kanyang iniwan. Habang pinagmamasdan niya ang mga alon na marahang gumagalaw, unti-unting lumulubog ang araw at nagpapalitan ang langit ng mga kulay kahel at lila. Narinig niya ang sarili niyang bulong. Hindi pala ako lumalayo. Bumabalik din ako sa bawat alaala. Doon niya naunawaan na ang tunay na paglalakbay ay hindi tungkol sa distansya, kundi sa pagbabalik loob sa sariling puso. Ang bundok ng katahimikan. Sa huli, nakarating si Andres sa paanan ng isang napakataas na bundok. Ang pag-akyat ay mabagal, at ang bawat hakbang ay puno ng pagsubok. Ngunit hindi niya minadali ang sarili. Sa halip, nakinig siya sa tunog ng hangin, sa mga yabag ng kanyang paa, at sa pagtahip ng kanyang dibdib. Habang paakyat ng paakyat, nararamdaman niyang mas gumagaan ang kanyang isip. Unti-unti ring lumilinaw ang lahat ng bagay sa kanya, ang mga bagay na dati magulo, ngayon nagiging payak. Nang makarating siya sa tuktok, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at ng tanawin ng buong bayan sa ibaba. Kita niya ang kanyang pinagmulan, ngunit hindi na niya nararamdaman ang pangungulila. Sa halip kapayapaan. Umupo siya roon, pinikit ang mga mata, at hinayaan ang sarili na pakinggan ang katahimikan. Pagwawakas. Sa katahimikang iyon, si Andres ay natulog. At habang siya ay nakahimlay, tila kasama niya ang buong mundo, ang mga bituin, ang hangin, ang mga alaala, at ang lahat ng taong mahal niya. At sa kanyang pagtulog, naiwan sa hangin ang isang banayad na paalala. Ang paglalakbay ng tao ay hindi kailanman nagtatapos. Sapagkat bawat gabi ay isang pamamaalam, at bawat paggising ay isang bagong simula.